chapter 2, verse 15. Basahin ko muna sa Tagalog. Hulihin ninyo para sa atin ang mga sora. Alam niyo ba kung anong yung sora? Foxes. Mga malilit na foxes o jackals. Ang mga munting sora na naninira ng mga ubasan, sapagkat ang ating mga ubusan ay namumulaklak na. Manalangin tayong lahat. Dakil at banal na Diyos, salamat at kami po'y muling makakarinig ng masalita mo. At ang sabi mo, Lord God, ang salita mo ay nakapagpapakabanal, sapagkat ito po ay katotohanan. There's always hope pa sa isang tao marunong makinig at marunong tumanggap ng salita mo. God, gamitin mo itong mensaheng to para muling maghatid ng paalala na hindi po kami pwede mag-relax. Sabi nga ng iba nga, hindi pwedeng magtulog-tulog sa pansitan. Always, ang kaaway ay alerto at handang umatake sa mga hindi nagmamasid o na magbabantay. At hindi lamang yan, ang iyong pagbabalik ay hinantulad din sa magnanakaw. Hindi ka na magpapaalam kung kailan ka babalik. Dalayan ko, Panginoon, ang isang receptive heart sa umagang to. Isang isipan na uhaw sa iyo, Panginoon. Hiniling kong pagbuhos ang banal na Espiritu mo at mga miracles. Dahil always, pangako mo yan, Panginoon, hindi nagbabago yan. Signs and wonders shall follow those who believes. Gamitin mo lang ako, Panginoon, sa pagdala ng mensahe mo, salita mo, para ihanda ang bawat isa sa napipinto mong pagbabalik. O dili kaya kung mauna man ang kanyang kamatayan, upang sa gano'n sa pagharap namin sa iyo, hindi po kami matatakot, hindi kami mangangamba. At sasabihan mo kami, well done, my faithful servant. God, ito ang aking samot dalangin in Jesus' name. Lahat magsabing amen. Minsan pa kamaya mong katabi mo at sabihin mong, love na love ka ni Jesus Christ talaga. Yung anong sinabi ko, yun ang sasabihin mo, love na love ka ni Jesus Christ talaga. Ang pamagat ng mensahe to na gusto ko i-share sa inyo ay the little fox, o sa Tagalog ay ano? Sora. Maliit na sora. Sa wikang English, ganito po ang pagkasabi sa DRB version: catch for us the foxes, that little foxes destroying vineyards, for our vineyards are in blossom. Nakakatuwa itong warning. It is because ang binigyan niya ng pansin ay hindi yung mga adult na mga foxes. Nakadalasan ang kinatatakutan natin ay yung mga malalaki. Malaking aso, malaking baka, basta yung mga malalaki na. Malaking ahas, malaking pusa, pero yung mga maliliit, basta atin natutuwa pa. Ay, ang cute-cute. Ganda-ganda. Pero mga kapatid, pagdating sa salita ng Diyos, hindi pala nakikyutan ang pang-Diyos sa mga maliliit. Kundi, nagbibigay pa siyang babala patungkol sa mga maliliit. Kaya mga maliliit dyan, mag-isip-isip na kayo. Nakakapuwing pala. Nakakos pala ng trouble yung mga maliliit. Kaya ang sabi rito, yung mga maliliit, hulihin na ninyo yan. Patayin na ninyo yan. Alisin na ninyo yan. Ilayo na ninyo yan. Bakit? Mga kapatid, kung hindi kayo handa pa na aksepin ng buo ang Word of God, maaring iba sa inyo malalaswaan kayo
sa Song of Solomon. Aling hindi nyo matatanggap. Ang book na to is about love. Pag-ibig ng mag-asawa. Relationship between woman and man. Primarily. Subalit, meron din pong ito spiritual implication at application. Ito naman po ay yung relasyon ng tao sa Diyos. Ang foxes, kapatid, ayon sa na-research ko kahapon, ito po ay isang generic term na tumutukoy din sa mga jackals. At doon sa lugar na yon, sa Middle East, sa Eastern country, kumakain po lang ubas ang mga foxes. Mahilig sila sa ubas. Hindi nila kinakain yung bulaklak. Yung ubas mismo. Yung mga kasisibo lang, maliliit. Kaya nga, napaka-importante, lalo na yung namulaklak na at nag-uumpisa lang maghugis yung bunga, kinakailangan yung mga maliliit na yan, na foxes, itaboy na o kaya patay na. Because, ayon sa nasaliksik ko, it did most damage when the cluster were young and tender. Foxes here are small things. If left unattended or given less attention, pwede ito sumira ng relasyon. Na maring isipin mo, ano namang relasyon ng ubasan doon sa mag-asawa? Ano namang relasyon? Mga kapatid, ano namang source ng pagkikitaan ng mag-asawa, dapat po pangalagaan yan. Tama po ba? Even yung mga tao na pwedeng makatulong sa mag-asawa at pamilya nila, dapat alagaan mo ang relasyon sa kanila. Tama po ba, kapatid? Tama po ba? Na makinig kayo. Sino po rin daw nakaalaga na ng tuta? Pusang maliit. Ano ang mas nakakasira ng mga sapatos, tsinelas, gamit? Yung malaking aso ba o tuta? Ano? Mas iingatan mo yung maliliit, di ba? Dahil yung malalaking aso, hindi naman nila papansinin yung swelas ng sapatos mo, takong. At minsan pa yung mga aso na yan, yung mga tuta, magaling. Yung sa tsinelas, di ba? Yung tsinelas, yung sa unahan, merong bilog. Kung alin pa yung tago, yun ang kinukuha. At puputulin lang yung bilog. Siyempre, pag natanggal yun, hindi mo na magagamit. Sino na karoon ng experience sa mga ganyang mapatid? Yung tuta nyo, yung pa talaga ang nakaka-stress sa inyo. Malikot sila eh. Lalo na pag kayo nangangati na yung gilagid, yung tumutubo na yung ngipin, mas nakakasira yan kaysa yung matured na yung ngipin. Kaya nauunawaan ng sumulat nito yung sinasabi niya. Yung mga maliliit yan, lahat na ngunguyain yan, but nangangati kasi yung gilagid. And of course, yung ubas na maliliit, masarap-sarap yan sa kanilang panglasa. Kaya mas destructive, mas nakakasira yung mga maliliit. Huwag naman kayo tumingin sa mga pandak. Hindi naman silang tinutukoy dito. Mga kapatid, dito sa talata at sa book na ating binabasa, malaki ang posibilidad na yung nagsasalita rito ay yung bridegroom o yung lalaki. At sinasabi niya ito sa mga kasamahan niya bago siya pumasok doon sa kwarto o kalantirahan ng kanyang asawa. At sinabihan niya yung mga kasamahan niya, pupunta na ako sa asawa ko.
Yung mga ubasan natin, mumulaklak na yan. Ang iba may mga bungang maliliit na. Ayusin na ninyo mga traps. Yung mga maliliit na boxes, itaboy nyo ng malayo. Dahil pag hindi nyo ginawa yan, sira ang ubasan natin. Wala kayong trabaho, wala akong masasweldo, kawawa lamang kaming mag-asawa. Small things, yung maliliit na bagay, ay pwedeng maghatid ng malalaking problema sa mga relasyon. At kadalasan, yung mga maliliit, hindi natin pinapansin. Akala natin, wala lang. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Nasusundan nyo ako. Now remember, pagdating po sa relasyon ng mag-asawa, sa pamilya, hindi lang po concern dito o magmamalasakit dito yung tatay. Dapat lahat ay concern. Asawang babae at anak, pamilya nila yun eh. Anything dapat na pwedeng sumira ng pamilya nyo, babantayan nyo yan. Proproteksyonan nyo ang pamilya nyo. Even sa maliliit na bagay na dapat nyo alam kung pinabayaan yan, ay pwedeng sumira sa family nyo. And because concerned po ang lahat ng family, na overheard ng bride o ng babae, yung sinasabi ng lalaki, maaring sa mga servant nila o katulong, na ilagay nyo na mga traps, hulihin nyo na. Hindi po yung malalaking boxes. Hindi, yung maliliit na boxes. Dahil they know, mas nakakasira ang mga tuta. Yung maliliit, kaysa yung mga malalaki na. And so mga kapatid, dahil alam ng asawang babae na involved din siya dyan. Pamilya niya yan. Source of income nila yan. Ikabubuhay nila yan, plus mga alipin nila. Hindi pwedeng, hindi rin siya tutulong na magmasid. Dalangin ko mga kapatid, habang nakikinig kayo ng mensaheng to, just feel nyo rin ang Espiritu ng Diyos. At try mag-i-relate na ninyo ito sa relasyon nyo sa loob ng pamilya. Then maya-maya, pumunta na tayo sa relasyon natin sa ating Diyos. Ang maliit, yun ang nakakapuwing. Ang mamaliit, yun ang mas nakakasira. Kaysa yung malalaki, mga obvious. At ang response ng babaeng asawa ay mababasa natin sa Song of Solomon, chapter 7, verse 12. Alang sabi niya, let us get up early to the vineyards. Let us see if the vine flourish, whether the tender grape appear, and the pomegranates bud forth. There will I give thee my loves. So mapapansin natin mga kapatid, ang pag-response ng babae sa warning ng lalaking kanyang asawa sa mga manggagawa niya na magmasid at maglagay ng mga patibong, ang response ng babae ay hindi matagal, kundi masasabi natin instantaneous. Dahil ang sabi niya rito, gumising tayo na maaga. Huwag na natin ipatanghalian pa. Huwag natin patagalin ang pag-observe at pagbantay at pagbisita sa ating ubasan. Dahil hindi natin alam kung tatangalian tayo ng gising, baka pagbangon natin, wasak na yung pinaghirapan natin. At kadalasan kapatid, kung tayo po ay very sensitive, kung tayo po talaga ay tapat sa isa't isa, sa mga mag-asawa, sa mga relasyon, dapat maagap po tayo. Dapat maagap po tayo. Wag nating hintayin kapatid, lumaki ang problema bago tayo umaksyon. Dapat maging maagap tayo. Sabi nga ng iba,
An ounce of prevention is better than a pound of medicine. Ang ibig sabihin, ang isang guhit ng pag-iiwas, paglayo sa problema, ay mas mabuti kaysa 1 kilo ng solusyon. Kaya ang punto rito, iwas. 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 Lahat magsabing iwas. Kaysa mangyari na yung problema. Kasi pag nangyari yung problema at may damage na, yes, mari ang Panginoon magpapatawad. Pero anong uri ng pains ang mangyari sa buhay nyo pag may nangyaring hindi na maganda? Ulitin ko, maaaring makakarating tayo sa langit, tayong lahat. Pero anong kasing life ang mararanasan mo sa mundong ito kung hindi tayo naging palabantay at umiwas sa mga little foxes na isang araw ay magkukos ng malaking problema? Na ang isang magandang question dito, bakit ang babae ay gano'n na lang so concerned? But grabe naman ang pagmamalasakit ng babae. Bakit? Gano'n na lang ang sabi niya, kisig tayo ng maaga. Mahirap na. Mahirap na, maisaan tayo. You know why? Meron na po siyang sad experience. Naisahan na siya in the past. Basahin natin ito para nauunawaan niyo ako. Hindi siya laging palabantay in the past. Masyado siya nag-relax. Kala niya wala lang. Kaya ating basahin ito mga kapatid sa Song of Solomon chapter 1 verse 6. Ang sabi diyan, basahin ko sa Tagalog, huwag ninyo akong masdan dahil sa ako'y kayo manggi. Sapagkat sinunog ako ng araw, ang mga anak ng aking ina ay nagalit laban sa akin. Kanilang ginawa akong tagapag-ingat ng mga ubasan. Ngunit, ang sarili kong ubasan ay hindi ko iningatan. Hello? May sad experience siya, Brother Danny? Siya ang nag-cause ng problem in the past. At nakita niya naging epekto sa family niya. Na ang kanyang buong pamilya ay nagalit sa kanya. Kaya nagpasya siya, hindi na uli ito mangyayari sa akin. Hindi na ako papayag na maisan uli ako ng maliliit na bagay. Magbabantay na ako. Magmamasid na ako. Kaya nga, nung narinig niya ang mensahe ng kanyang asawa, siguro nag-flashback yung past experience niya. Naisahan na ako. Hindi na ako papayag na maisahan uli ako. And because of that, ang resulta ay gumising dahil maaga. Maging alerto. Magbantay. Mag-ingat. Mag-ingat. Ang maliliit na mga foxes ay pwede ito sumira ng mga pinaghirapan ng mag-asawa. Ang vineyard. Ito po yung mga maliliit na mga bagay na maakasira ng mga relasyon na akala mo wala lang. Alam nyo, minsan, yung pag hindi mo lang pagtimpla ng kape, pagka nasanay na, hindi mo na ginagawa at dati hinahanap yan, akala mo wala lang, sunod yan, sa iba niya na patitimpla yung kape niya.
Sa'yo, wala lang yun. Mauunawan mo asawa ko, masakit ulo ko, pagod ako, hanggang sa hindi mo na ginagawa. Dati ginagawa mo. Siyempre, pag ano nasali asawa mo, hanapin yun eh. Minsan, yung masyado mong grabing pakikisama sa mga kaibigan. Pagka kayo mga asawa, pababayaan nyo. Yung sobrang pagbibigay mo sa mga kaibigan, hindi mo alam. Nauuwi na sa ibang bagay yan. Hanggang nasanay ka, late ka na umuwi. At hindi na late, minsan yung isang araw, nagiging 2 araw na, 3 araw. Kala mo wala lang. Hindi mo na papansin, yung pamilya mo, yung anak mo, na iniiwanan mo. Dati pa isa-isang oras ka lang na nalilate. Ngayon, umaabot na 1 araw. Hanggang Sabado na kayo magkita ng pamilya mo. Hindi mo alam. Hindi mo alam. Hindi mo alam. May nanglalamig na dyan. May naghahanap na ng atensyon. At may sa iba na hahanapin ang atensyon. Parang wala lang. Parang, pastor, sobra naman yan. Nagtitiwala naman ako sa kanya. Titiwala lang ako sa kanya. Small things. Small things lang yan. Hindi mo pinaglulutuan. Sunod yan, sa iba na magpapaluto yan. Alam nyo, kami mag-asawa, nasanay ako. Ayan, nagtuturo siya ng Bible study. Pagka lumampas tanghalian yan, at uwi, 2:00, 3:00, 4:00, hindi ako kumakain ng tanghalian, hinihintay ko talaga siya. Nasanay na ako eh. Na kumakain ako, magkasama kami. Ganon din siya. Kahit late na ako sa gabi umuwi, nasasanay siyang hintayin ako. Hindi tulad iba sa inyo, ang sagot nyo, bakit? Dala ko ba yung kartero? Diba? Dala ko ba yung kartero? Malit na bagay lang yan, pero pagka pinabayaan mo, tandaan nyo, dinisign ang tao ng Diyos na talagang may kasama. Hello? Dinisign ng Diyos ang tao na may kasama. Kasi kung hindi ganun yun, walang Eva lalabas. Nakita nyo kapatid, kilala naman ninyo ako. Kaya ako, at tingin ko sa inyo mga anak ko kayo, kaya hindi ako natatakot magsalita eh. Di ba ang iba sa inyo, kaya sa sobrang lungkot, at sa una, naghahanap lang kayo kakwentuhan, kausap, pampalipas ang oras, hindi nyo namamalayan, yung kwentuhan niya napupunta na sa iba. Hanggang sa, nagising ka lang na umaga, nagkasala ka na. Kaya, papalit-palit na ng lalaki. Papalit-palit ng babae. Nag-umpisa sila kami, kayo naman, nanay, tatay, masyado naman kayong malaswa isip, nagkwekwentuhan lang naman kami ng kaibigan ko, ang barkada. Totoo ba yan? Totoo ba yan? Maliit na bagay. Hindi nyo ba alam yung maliit yung ang malakas makasira? Yun ang malakas na makasira. Palakpakan muna natin ang ating Panginoon. Ang pinakamalaking panganib, hindi mo nag-uumpisa sa malaki. Sa maliit lang naman yan eh. Mami, text lang naman to eh. Masyado naman kayong strict. Text lang naman to. Hindi, mababalitaan mo na lang. Hindi na pala pumapasok ng school anak mo. Ibang school na palang pinapasukan. School ng bahay-bahayan.
Naglalaro lang ng bahay-bahayan. Masyado naman kayo old-fashion. Gusto nyo alas 6 sa bahay na kami? Assignment. Matutulog sa classmate. Group study. Group study. Alam nyo, marami na akong pinagsabihan dito. Bago nangyari yung hindi magagandang nangyari, sabi ko, huwag kayo magpapatulog ng ibang tao sa bahay nyo. Lalo kung opposite ng sex. Delikado, aleli. Sa amin, kinakausap, huwag kayo masyado madalas magsasama. Pinupuntahan sa bahay. Magpapaturo lang naman ako lang magpapaturo lang mag-type. Mababantayan ba naman kayo ng magulang? Nakatitig ba naman magulang sa iyo habang gumagawa kayo assignment? Mami naman, di kami mapag-focus dito. Baka mamamalengke kayo. O manood muna kayo ng sine. 3 panoorin nyo. Alam niyo mga kapatid, ang dami rito mga young people na ang mga magulang konsentidor, hindi nila binantay yung mga maliit na paksis. Pastor, gabi na yan, ang lahi ng uuwian. Kaya nga niya sinadya yun na magpagabi para hindi mo na pa uuwiin. Dali kayo maloko. Ayun, hindi pa time para mag-asawa. Pilitan. Ang iba, linunlun na lang. Nandun Ano pa ba magagawa? Nandun Experience ka Nanay Rosario. Ilang years na rin ako pastor. At alam nyo ba? Napaka-blessed ko. Alam nyo bakit? Lahat ng young people na nag-umpisa sa Sanctuary Church, ang babait! Babait. Hindi ako pinahirapan. Hindi ako pinahirapan. Carmela, hindi ako pinahirapan yan. Ang babait lahat. Lahat. Nakasabayan ko lang pioneering. Lahat mabait. Madaling pagsabihan lahat. Madaling pagsabihan. Kaya nga sabi nung nabasa natin kanina, nagalit sa akin ang mga kapatid ko. Nagalit ako sa aking pamilya ko. Dahil yung pinagkatiwala sa akin, hindi ko binantayan. Hindi ko binantayan. Hello mga tatay. Okay lang ba kayo dyan, mga nanay? Praise God sa mga magulang dito na wala pa kayong mga sad experiences sa mga anak nyo. Praise God. Kung meron man, lalo tayong maging matapat sa Panginoon. Kung wasak na buhay nila ngayon, at least makapasok man sila sa langit. Yun na lang habol natin. Kasi yung nasira, hindi naman aayos yun Hindi naman aayos yun. Ang habol na lang natin dito mga tatay, mga magulang, nawa makapasok sila sa buhay ng walang hanggan. Yun na lang. Ngayon, kung hindi pa natin trabahuin niya, mga tatay, mga nanay rito, hindi pa tayo maging faithful kay Lord, kasi, mga kapatid, alam nyo ba, hindi kayo mabuti. Ang sabi ng Bible, lahat ng kasalanan ay sa labas, liban sa sexual immorality. Matindi ang kasalanan ng sexual immorality. Hinalintulan ng sexual immorality sa pagsusunog ng mga bata. At 3 lang naman yan pare-parehas ang pantay ng kasalanan ng Brother Gilbert. Sexual immorality, pangkukulam, at pagsusunog sa bata. Pare-parehas yan. Ito isang uring galis. At talagang magwawasak ng pamilya.
magwawasak. Kaya sa ating kapatid, sa atin, marami sa ating magulang nakita natin epekto. Ulitin ko, yung nawasak, mga relasyon, pamilya, ang problema niya kapatid, ano yan hanggang 4th generation yan Kaya yung ginawa mo, Brother Bong, gagawin ng anak mo yan. Gagawin ng anak mo yan. Hanggang 4. Ang isang generation ay 70 years. Kaya yung kasalanan na ginawa ng isang tao, morality, ano ba, gumawa ka ng morality, 70 times 4, ilan? 280 years. Yun ang epekto ng kasalanan ng Nerissa. Pwede maputol yan, Charles. Depende yan paglapit mo kay Lord. Dapat, halimbawa, magulang mo, ganitong kasalanan ginawa, pagdating sa'yo, dapat stop na. Ibig sabihin, hindi naaabot yan sa 4th generation. Pero pagka tinuloy mo pa rin yan, Rika, abot pa yan. At yung anak mo, uulitin yun, talagang hanggang 4th generation yan. Ang problema, kapatid, ang edad natin, sa panahon ni David, dahil sa kasalanan, ang average age ay 60 years old. Panahon pa ni David yun, because of sin. Yang iba ngayon, wala pa 60, namamatay na So, ibig sabihin, yung 4 na generation, hindi mo na makikita yung epekto yan sa mga apo mo. Kung gaano katindi ang epekto. Ang tanong, kaya ba natin dalhin yan sa ating libingan? Dahil hinayaan natin, yung maliit na foxes, hindi natin binantayan. Dapat nga lalo kaya kita nyo sa Bible, kaya yung may karanasan, dapat nga lalo magbantay tayo Hello, mga tatay. Sa mga nagkaroon ng karanasan, mga magulang, dapat nga lalo tayo magbantay dahil nangyari na sa atin. At alam natin yung epekto. Nakita niyo, nabasa natin, nagalit sa akin ang buong pamilya ko dahil pinabayaan ko. Kaya yung dumating na opportunity, siya na. Nagkaroon ulit ng opportunity, sabi niya, gumising tayo maaga. Magbantay na tayo ng mabuti. Let us worship the Lord. At kadalasan, kapatid, nare-realize lang natin na yung hindi natin binantayan dahil binaliwala lang natin, yun ang nag-cause na ng malaking trouble. Yung malaking trouble. Kadalasan, mga kapatid, ang iniisip natin mga malalaking problema at yun ang binabantayan. O anak ka, basta wag mo lang gawin yan. O darling, basta wag ka lang pumasok sa alam mo naman yan, alam na natin yan Ilan na yan, alam na natin. And of course, dahil obvious yan, iniiwasan natin. Di ba? Pero yung maliliit, ito yung hindi natin masyado pinapansin. Ito yung hindi natin masyado pinapansin. Na makinig kayo mabuti. Meron itong kahalintulad din sa spiritual. Kung hindi natin babantayan yung maliliit na foxes sa pagitan ng relasyon natin, tayo at Diyos, isang araw na lang, mga kapatid, mararamdaman mo ang presence ni Lord ay wala na sa'yo. Iniwanan ka na. Tandaan mo, kapatid, habang nasa'yo ang banal na spirito, ang sabi ng Bible, at ang mga tanda ay kalakip ng mga tao na naniniwala. Signs and wonders, mercy and grace, and love ng Diyos ay parating susunod sa iyo basta ikaw ay may banal na espiritu. Pero once yan ay napighati at lumabas sa iyo, you can have everything sa mundong ito. Pwedeng araw-araw na sa Jollibee ka, pwedeng ang bulsa mo makapal. Pero anong kabuluhan yon? Kung sa pagtunog ng trompeta ay wala ka sa Diyos. Dahil ang banal na espiritu ay wala na sa iyo. Walang magagawa alam meron sa atin. Can we say amen? Walang magagawa sa atin yan. Kaya sa ating lahat, kapatid,
Bantayan natin yung small things na akala natin wala lang yan, patatawarin tayo ni Lord. Maya't maya magpasiyasat tayo kay Lord. Ang sabi sa Psalms 139 verse 23, "Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts." Ang ibig sabihin mo, kapatid, kung dadalhin ko sa sarili kong panalita, Lord, tignan mo kung may malilit na pakses sa aking puso, sa aking isipan. Ngayon pa lamang ay sabihin mo na sa akin. Kapatid, ilan sa inyo, paggising niyo ng umaga, pandesal, kape kaagad ang hawak, bago magbasa ng Bible at manalangin. Maring sasabihin nyo, patatawarin naman ako ni Lord. Malit na bagay lang naman ito. Ilan sa inyo, kapatid, na may-miss nyo ang Friday, ang Wednesday na gawain, at sasabihin nyo, ay mauunawaan naman ako ni Lord. Anyway, yung ginagawa ko pa sa kabutihan din ng ating Panginoon. Kapatid, ang sabi ng Bible, huwag nyong kakaligtaan ang bawat pagtitipon. At minsan tayo magaling mag-justify Mapagpatawad naman ang Diyos. Always, doon tayo umuwi. Mapagpatawad ang Diyos. Totoo naman yan. Pero tandaan nyo, Diyos pa rin siya. Hindi siya pwede magsalita. At mga salita niya ay binabasa natin sa Bible na mismo siya babalingwalain niya yung sinabi niya. Tama po ba? Tama po ba? Hindi pwede siya. Dito sa lupa, alam natin yan, mga gumagawa ng batas, sila ang violator ng batas na ginagawa nila. Pero ang Diyos, no. Holy siya. He is a just God. Ang paghatol niya sa atin ay nakadepende sa mga salita niya. Hindi siya pwede gumamit ng ibang libro at doon niya tayo hahatulan. Gagamitin niya ay ang kanyang salita. At ang tawag natin dyan ay Bible. Yes, mapagpatawad ang pang Diyos. Pero tandaan nyo, He is also a just God. Minsan, iniisip natin, at sana huwag niyong pag-isipan ng masama. Pero kung pag-iisipan niyo ako, mahal ko pa rin kayo. Minsan, iniisip natin, nagbigay na ako ng iba, bakit pa ako magbibigay ng tithes? Mukhang sa iba, malit na bagay lang yan. Yes, malit na bagay kasi 10% lang naman yan 10% lang naman yan. Kung sa 10 piso lang yan. Small paxes. Actually, yung tithes, small pax lang yan Pero hindi nyo ba alam, kapatid, ang tithes, pagka nagbigay niyan, actually hindi ka nagbibigay. Ang tawag dyan ay pagbayad. Kasi sa lahat ng giving, ito lang ang may presyo. Kaya bayad yan kay Lord. Ang offering, pagka nagbigay ka ng offering, doon ka palang nagbibigay. Now, just visualize this. Parang pintuan dalawa ang lock. Ang isang lock ay yung pagbayad mo ng tithes. Ang isang lock ay yung giving. Pag nagbigay ka lang ng offering, isang lock lang nabuksan mo. Pero ang pintuan, sarado pa rin. Then yung tithes mo, pagka binuksan mo yung dalawa yan, tsaka lang mabubuksan. Kaya kita nyo, kapatid, pagdating sa mga bagay about God, kadalasan dalawa. Paano ka maging born again? Isa lang ba? Isa lang ba? Di ba dalawa? Ano yung dalawa? Water. Spirit. Ganun din sa financial blessing. Pagdating sa spiritual, dapat dalawa, hindi pwede isa lang. Hindi pwede mabaptize ka lang tubig, in Jesus' name ay okay na. Dapat matanggap mo Holy Ghost. At yun ang naranasan ng Brother Bong, bagamat matagal, siguro noon hindi siya naniniwala, pero nung naniwala na siya, kapatid, natanggap niya yun. So, dalawa na. Ganon din po sa giving. Hindi mo matatanggap, kapatid, yung pinaka, yung sagad-sagara na pangako ng Diyos. Na spirit, na financial freedom. Na even ang puso mo hindi mababagabang at wala kang takot. Na alam mo, counted lahat ang binibigay mo at binabayan sa ating Panginoon Diyos. At kung tumunog ang trompeta, alam mo, kasama ka. The only way maramdaman mo yan, kapatid, ay fully susundin mo ang salita ng Diyos. Hello? Hello? Sinasabi ko ito hindi dahil sa aking pangangailangan. Actually,
para sa pangangailangan ninyo. Can we say amen? Can we say amen? Mga kapatid, kung nais ng tao na ma-enjoy ang presence ng Diyos at ang kanyang pagpapala, dapat lahat ng uri ng karumihan, kahit yung maliit, ay dapat iwaksi natin sa ating sarili. Can we say amen? Mga kapatid, ang sabi ng Psalms 19 verse 12, who can understand his error? Cleanse thou me from secret faults. Bakit tinawag na secret? Hindi nyo ba natanong yan? Bakit tinawag na secret faults? Bakit hindi lang sinabing fault? Merong nagsasabing secret marriage, secret disciples. Pero alam nyo, in-explain sa amin yan ng nagtata sa gobyerno, sa registrar, sabi niya, walang secret marriage kasi kailangan mo pa rin ng witnesses dyan. Kaya hindi na sikreto kung may witnesses. Tsaka walang blessing yan sa mga sikreto. Kailangan nyo pa rin blessing ng magulang. Pag inalis mong magulang, ay, kawawa ka. Totoo ba? Sinong agree dyan magsabing praise the Lord? Palakpakan mo ang ating Panginoon Diyos. Tandaan nyo kapatid, ang blessing ng Diyos, gumagamit ng tao yan. Hindi naman babagsak mula sa langit yan. Gumagamit ang parents. Lahat ng authority, ginagamit ang Diyos yan. Ginagamit ang pastor. Kasi pagka inalis mo yung authority, ang lalabas kapatid, kanya-kanya tayo. At yan ang walang order na. Hindi yun ang plano ng Diyos. Always tinuturuan tayo ng Diyos na mag-submit. Amen, kapatid? You need your parents. You need a pastor. You need a church. Sa Matthew 13 verse 26, but when the blade was sprung up and brought forth fruit, then appeared the tares also. So mapapansin natin kapatid, yung kasamaan sumasabayan. Kaya isang araw, lumapit yung mga manggagawa sa kanilang amo, Amo! Yung tinanim natin may sumabay na mga tumubo, tatanggalin ba namin yan? Ang point dito kapatid, maya't maya may panganib dumarating. May panganib dumarating. Kung hindi ka magbabantay at inaakala mong maliit lang yan, na paminsan-minsan pa-late na lang uwi ng anak ng asawa mo, hindi mo alam kapatid, pagka pinababayaan mo, di bali sabihan kang makulit ka, di bali sabi na selosa ka, di bali sabi masyado mahinalain ka, kaysa naman may damage mangya. May mga damage. Amen po ba kapatid? Sang-ayon ba kayo dyan? Di bali mamuhi na sa anak mo, asawa mo, masyado kang selosa, masyado kang mahinalain, di bali na. Wag lang may mangyari. Hello? 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 Sabi mo sa anak mo, kung katabi mo, mahal kita anak. Kung katabi mo asawa mo, mahal na mahal kita asawa ko. Hebrews 12:15, looking diligently lest any man fail of the grace of God, lest any root of bitterness spring up, trouble you, and thereby many be defiled. Ang word na ginamit dito, looking diligently. Maging mapagmasid ka, huwag kang mag-relax, huwag kang tutulog-tulog. May mag-aabot sa Yossi, paminsan-minsan lang naman to. May mag-abot sa isang shot, paminsan-minsan, hindi ko naman ginagawa ito. Pero doktor na nagsasabi, masama yan sa kalusugan. Paano ka mapaglilingkod sa Diyos kung ang kalusugan mo masama na? Ang sabi ng Bible, ang katawan natin ay tahanan ng Diyos. So paano mananahan ang banal na Espiritu sa iyo na kailangan natin sa kaligtasan yan? Hello, nandiyan ba kayo mga kapatid? Nagagalit na ba kayo sa akin? Naiinis na ba kayo sa akin? Bakit si Pastor lahat na lang ng gusto ko? Yun ang sinasabi na masama. Diba? Saan naiisip na ninyo yan? Bakit lahat ng gusto ko? Sinasabi ni Pastor masama.
Alvin, mahal kita, Alvin. Love you. Kaya sabi rito, kapatid, no, maging palabantay kayo. Baka inaakala mo papuntang langit ka. Hindi ka pala makakarating sa buhay na walang hanggan. Kapatid, hindi mo ba alam ang maliit na kasalanan, magulang ito ng malaking kasalanan? Saan ba nagmumula yung malaki? Sa maliit. Okay lang kung paminsan-minsan asawa mo na tumitingin sa maganda. Pero kung napapadalas na yan, mag-isip-isip ka na. Mag-isip-isip ka na. Brother mo, ngayon lang kita nakitang ngumiti uli. Mukhang ginagawa mo pa rin, brother mo nga. Ano mo, sister? Kaya siguro nilagyan siya ni Lord dito para hindi siya, siguro, alay ganun eh, oh. Ay, Lord, hayaan ko nga may tumubo rito. Nakita mo pang Diyos, nakakalingon pa. Baka sunod yan, brother mo, dalawa na. Let's just worship the Lord, kapatid. Alam nyo, ngayon nakakatawa tayo. Okay lang, na-enjoy natin ganitong fellowshipping. Pero tanungin yung mga taong nakaranas sa mga immorality sa buhay. Feeling happy sa loob, sa labas, pero alam mo, mga pangsamantala lang yan. Kaya alam niyo yung mga nakaranas sa mga ganyang mga kasalanan, parang mga alcoholic din yan eh. Para matpaktakpan nila yun, makalimutan, gumagawa uli sila. Hindi, ano tayo, nagsasabi lang ang totoo. Di ba, yung alcoholic, tumigil ang inom yan, ano nangyayari dyan? Ano nangyari? Hindi makatulog, nanginginig, linalagnat, di ba, Brother Alvin? Kasi alcoholic na eh. Ganon din, kapatid, yung pumasok na sa immoralidad, para mapagtakpan niya kung ano mga naiisip niya, konsyensya, kadalasan inuulit yan. Alam niyo bakit? Naging honest lang ako sa inyo. Kasi pagka inuulit mo yung kasalanan, naging kalyado ka. Alam niyo ibig sabihin kalyado? Kalyo. Hanggang sa wala ka na nararamdaman. Kaya iba ginagawa na lang, sinasadya lang ginawa. Kasi sa umpisa parang, parang hindi mapakali. Oh, Lord, patawan, Lord, nakakaya, Lord. Gusto ng katawan. Uulitin na yon. Uulitin hanggang sa sanay na alis. Kaya wala na. At yun ang nakakatakot. Yun ang nakakatakot. Pwede ba pumikit muna tayong sandali? Mahal tayo na Lord. Kung meron mang gusto mo dito magsisi, pagsisiya mo na, talikuran mo na yan. Hallelujah, Lord. Marami nagmamahal sa iyo dito, Lord. At ayaw kong i-doubt yan. Abutin mo sila ngayon. Dahil nahihirapan sila makabangong, Panginoon. Nahihirapan sila mag-move on, Lord. Nahihirapan sila makawala, Lord. Pagligtas ka, Panginoon. Pagligtas ka. Alam niyo ba, mga kapatid? Dahil ang malaking kasalanan so obvious, hindi ito talaga ang nakakasira sa isang Kristiyano. Ang nakakasira ay maliliit. Dahil inaakala mo malit lang yan. Wala masyadong damage. Wala masyadong harm. Kaya sa ating kapatid, napakahalaga na lumakad tayo sa gusto ng ating Panginoon. Marami sa ating kapatid, gusto natin ang presence ni Lord. At ang pag-asa lang talaga natin ay ang presence ni Lord.
Pero anong ginagawa natin? Sinisira natin ang presence ni Lord sa ating buhay. At tayo ang gumagawa ng paraan para siya ay lumayo. Mga kapatid, kung tinatangkilik mo yung paniwala na ikaw ay anak ng Diyos, huwag ka dapat matuwa kung hindi mo nararamdaman ang presensya ng ating Pang-Diyos. Kung tinatangkilik mo yung pag-iisip na ikaw ay isang born-again Christian at tatanggap ng born-again, mag-alala ka na kung hindi mo nararamdaman ang presensya ng ating Diyos sa buhay. Dapat buhay, sabik tayo sa ating Panginoon. Sabik tayo sa ating Panginoon. Hindi nyo ba alam, kapatid, ang hollow blocks? Binubuo ito ng mga maliliit na bato at buhangin. At ang hollow blocks na binubuo ng maliliit na bato at buhangin, ipagpatong-patong mo yan. Nag-umpisa lang yan sa maliit, pero nakakagawa ito ng pader. At itong malaking pader na ito na nag-umpisa sa maliit, ito ngayon ang naghihiwalay sa iyo sa ating Panginoon. Pinabayaan mo yung maliit. Hindi mo ba alam ang malaki ay nanggaling sa maliit? You've got to break down yung walls na yan na nagseseparate sa iyo sa Diyos at sa iyo. At yan ay mangyayari lamang kung taos puso natin tatanggapin ang ating kamalian at tayo magsisi ng ating kasalanan. Marahil ang iba sa inyo, naniniwala kayo sa kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Love niyo si Lord. Si Samson, dito ako magtatapos, napakalakas sa tao. Katumbas niya ang daan-daan at libo-libo na mga kaaway. Hindi niya kailangan ng espada. Sa pamamagitan lamang ng mga kamay niya, pwede niyang pumatay ng mga libo-libong tao. Dahil ang lakas niya mismo ay galing sa kanyang panata na nakipagkasunduan siya sa ating Panginoon. Na siya ipapasok sa isang Nazareth rite. And so, mga kapatid, itong taon na napakalakas, ang naging problema niya, listen, sa mga walang disiplina rito, sa sarili, lack of discipline. Walang disiplina. Ayaw magpa-disiplina. So, mga Pilistino, Brother Julio, naghahanap silang paraan para matalo si Solomon o si Samson. Isang araw, kapatid, nakita niya si Delilah. Wala nga talagang disiplina eh. Naging babaero siya. Ito ngayon, nakipagkuntsaba ang mga Pilistino kay Delilah. Delilah, magbibigay kami ng maraming kayamanan sa iyo. Kunin mo lang ang sikreto kung saan nanggagaling yung lakas ni Samson. And so, katabins lang, oh, honey, laki-laki lang katawan mo. Wow. Abs mo, wow. 6 packs. Biceps, ang laki. Oh. Bilib ako sa iyo, Samson. Samson, siyempre. Siyempre, ang babae, pagka kinakaos sa lalaki, medyo may pagganon-ganon sa buhok. Samson. Love mo ba ako? Siyempre naman. Baka hindi. Saan ba lang gagaling ang lakas mo? Sige na naman. Sige. Sige, ikaw din. Eh, nakipaglaro si Samson. Malit na paks lang sa kanyang tingin yun. Wala yun. Makikipaglaro ako rito. Kaya ko to. Sige. Kumuha ka ng tali na hindi pa nabibilad. Baging. Green pa. At yan ang gapos mo sa akin. Kumuha. Yun, natulog si Samson.
kumuha si Delilah ng baging na pangtali na hindi pa nabibilad. Kasi sabi ni Solomon, dapat hindi pa nabibilad. So, tinali siya. Samson, nandiyan yung Pilistino! Putol kagad. Samson na, sabi mo, love mo ako, linaloko mo naman ako kay Samson, Brother Danny, wala lang yan, little fox, makikipaglaro ko rito. Wala yan, makipagbulaan ako. Sige naman. Tayo, minsan ganun tayo, nahaya lang natin. Kala natin, pag ganun-ganun lang, pa-text-text lang, pa-chat-chat lang, pakita-kita lang dyan. Hindi natin alam, lumalaki ng problema. May nawawasan mga pamilya. Relasyon. Okay, sabi naman ni Samson, okay, sige, kumuha ka ng tali o baging na nabilad na, pero hindi pa nagagamit. At kung tinatali mo sa akin yan, mawawala lakas ko. Si Samson, nakikipagbulang kay Delilah, kala niya, ganun-ganun lang, nakikipaglokohan. Hindi, mami, nakikipag-ano lang naman ako. Ano lang naman to, friends lang, joke-joke lang to, ano lang naman to. Wala ito, mami. Magtiwala kayo sa akin. Magtiwala kayo sa akin, mami. Magtiwala kayo sa akin, daddy. Magtiwala naman kayo sa akin, pastor. Wala ito, kaya ko to. Kontrolado ko lahat ng bagay. So, ano nangyari? Tapos ako doon sa hindi pa nagagamit, no? Tapos ako ron. Kinulit na naman, Samson naman, kala ko love mo ko, wala kang kwentang magmahal, ayoko lang kasi, hindi, Delilah, ganito. Okay, ganito gawin mo. Kumuha ka ng pin at itali mo yung buhok ko sa ng higaan. Kumbaga, itirintas mo ko at itali mo yung buhok ko with pin sa higaan at mawawala yung lakas ko. At ganun nangyari, Samson, nandiyan Pilistino, pak! Ito na naman, Samson. Ito, tumagal pa yon. Marami pa, hindi na binanggit sa Bible. Little lang, malit na bagay, hindi niya alam, unti-unti na siya natatrap. Unting-unti na maiisa na siya. Hello, mga young people. Sa mga tatay dito, baka nakikipaglaro pa kayo dyan. Wala ito, ano lang naman to, barkada lang naman to, ano lang naman to. Ha? Isang lang naman to, wala ito, ano lang to, pagkikisama lang to. Ito ngayon, hanggang kapatid, yung malit na bagay pinabayaan ni Samson, ito na, bumigay na. Hello? Kaya maganda kapatid, pagka medyo iba na, stop it na. Stop it na. Wag na kayo makipaglaro dyan. Mahirap na. Tandaan nyo, ang immorality, sexual immorality, sa loob yan. Hindi na basta-basta lumalabas yan. Unlike yung kasalanan sa labas, dahil nasa labas yan, pwedeng madaling mawala, brother. Pero immorality sexual, pagkasaloob yan, Gilbert, hindi basta-basta mawawala yan. Magbantay tayo. Small boxes. May kinuwento nga si Kahulyo kahapon Pag uwi ng isang iba na inuwian. Sabi ng Kahulyo, sa isip ko, masyado ng pintasero tong Hulyo. Kasi sabi ng Hulyo, ang pangit-pangit ang mukha, pero sexy ang katawan. Pangit ka ang mukha. Madaling gawa ng paraan yan. Picture ni Alma Moreno. Excuse me, sorry. Malit na bagay, pero hindi nyo alam, nag-uumpisa yan sa maliit. Hindi naging maingat si Samson. Sinabi niya, sikreto niya, kalbuhin mo ako. At kinewento niya na, pumasok kasi ako sa tipanan sa Diyos. Hello? Mga nakipagtipanan na kay Lord, once nalaman ni Satan yung sikreto mo, na ikababagsak mo,
Alam niyo ba, ang pang-Diyos, omniscient siya, omnipotent, immutable, never change. Anong ibig sabihin omniscient? Basa niya isip natin. Yan ang pagkakaiba niya kay Satan. Si Satan, hindi nakakabasa ang isip. Pero pag nakita niya yung action mo, alam niya, diyan ka mahina. Pagka nailabas mo na yung sikreto mo, Brother Nelson, nakita niya yun ang kahinaan mo, diyan ka natitirahin ni Satan. Hindi siya marunong makabasa ang isip eh. Action, dun tumitingin. Si Satan. Kaya pagka gumanon ka bong, nahuli yung Satan niya, pak! Kita niya na eh. Kita niya na eh. Diyan ka natitirahin. And remember kapatid, yung sikreto mo at yung tipanan mo sa Diyos, pag lumayo ka, brinig mo ng tipanan mo kay Lord, yan ang umpisa ng pagbagsak mo, spiritual. Mahal nyo kapatid, lahat ng nakaranas ang backsliding dito, ang hirap makabangon. Ang hirap manimbalot kay Lord. Ang hirap. Sino nakaranas niyan? Ang hirap. Ang hirap. Kaya, yung natulog si Samson, kinalbo siya. After makalbo siya, wala na. At lahat ng pwedeng gawin, kapatid ng kaaway, ginawa na sa kanya. Binahulag siya, ginawa siyang laruan, at yun ang pinaka-painful, kapatid, mangyari sa isang malampalataya. Lalo, kapatid, kung malaki na gawa mo sa Panginoon na paglalaruan lang tayo ni Satan. Dahil hindi ka naging maingat. Mga kapatid, hindi rin yan naiiba sa pananampalataya. Maliit nga ang pananampalataya mo ngayon. Hindi mo ba alam, kapatid, ang maliit na pananampalataya ay pwede magtaboy ng malaking problema? Huwag mong maliitin ang pananampalataya mo na kahit gaano kalit. Nag-uumpisa yan sa maliit. Kapatid, diligan mo ng panalangin yan. Diligan mo ng katapatan niya. At isang araw, makakakita ka rin ng malalaking himala sa buhay mo. Huwag kang malawa. Huwag kang umatras. Huwag kang bumigay. Pagtawa ng ibang tao, pagtawa ng sitang balit ang faith mo. Sige, kapatid. Nag-uumpisa lang yan sa maliit. Huwag maliitin ni Satan ang liit ng panampalataya mo. Dahil marahil ang maliit ng panampalataya na yan ang tatalo kay Satan. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Hindi ko alam ang pinagdadaanan nyo ngayon. Maraming iba alam ko. Ang hindi ko alam ko anong decision mo. Buhay mo lang hamba talaga kung gusto mo. O katulad tayo ni Samson. Bata pa naman ako, pwede ba akong makipaglaro kay Delilah? Ano bang lalaking Delilah? May katapat bang pangalan Delilah sa lalaki? Siguro Daniel. Bata pa naman ako. Tagal pa naman pagbabalik ni Lord. Maranasan ko muna lahat. Ingat, kapatid. Baka hindi ka na makabangon. Baka hindi ka na makabangon. Kapatid, naghihintay lang naman si Jesus Christ, Brother Danny. Naghihintay lang naman siya sa'yo. Ano ang plano mo ngayon? Ngayon pa lamang, talian mo na yung mga maliit na paksis na yan at lumapit kay Lord. Suko yan. Gusto mo ba lang relasyon? Sa mga nangangailangan na malaman ng relasyon kay Lord, napakaganda, kapatid, lumapit ka rito sa unahan at sambahin mo ang ating Panginoon.